Hello po, no. So, maraming guro. Bongdano po ang nagsasabi na yung division daw nila ay hindi pa nagbibigay ng ah, yung salary differential. Yung salary differential di pa natanggap na natin. Pumasok na ng February yung ano, yung ating increase. Di may differential tayo ng one month, no, in January. Alam ko, kailan ba natin tanggap na wala na ako, na-slow na ako parang first week ng March, no? O last week din ng February. Pero naibigay na. Kaya lang marami pang guro ang di nakakakuha. Oo. Ano to? Sa monitoring ko, Luzon, Visayas, Mindanao din to eh. Meron sa Mindanao, meron sa parting south ng Luzon, no? Ang hindi pa nabibigyan ng differential. So nakakalungkot. Samantalang kami ubos na, tagal na, kayo wala pa. Ngayon tinatanong nila, Sir Bong, ano po bang reason bakit hindi ibinibigay sa amin? Alam nyo, mali yung sinasabi niya na pinatutubuan. Kahit na tumubo naman yan sa bangko, sa land bank, hindi naman yan pupunta sa division office, nor sa school, nor sa principal, nor sa SDS. Kasi all accounted yan ng COA. Kahit yung mga tubo. No, kaya walang ano dyan. Hindi yon. Pwede, ang reason dyan ay wala pang fund. Kaya lang, imposible naman na wala pa kayong fund na hindi pa na-download, no? Kasi sabay-sabaw yan eh. Imposible hindi na-download. Diba? Opo, pwede bagay. Baka ganun ang reason ng division nyo, no? Pangalawa, maaaring nandyan yung pondo, kaya lang, baka mamaya may inunang binayaran ang division. Kasi yung fund naman na yan, yung fund nyo na yan, yung differential, ang liquidation naman ng division niya, to my understanding, ay hanggang December eh. Pero kami dito ng mga IUs, implementing units sa school, quarterly kami kung mag-liquidate. Pero ang division sa pagkakaunawa ko, pwede nilang i-liquidate yan hanggang December. Kaya kung hindi man nila... Kasi hindi nila pwede hindi bigayan kasi i-liquidate nila yan at titingnan niya ng COA. Kaya lang, bakit wala pa, no? Ang tagal. Oo. Hindi nila, hindi nila pwede hindi bigay kasi i-liquidate nila yan. At titingnan niya ng COA. So, pwedeng ganun, no? Sinasabi ko, baka mamaya may inuna silang pinagkagastosan. Pwedeng ganun eh, kasi nakakapagtaka bakit wala pa yung differential nyo, no? Ano lang to, assumption ko lang to, thoughts ko lang to, parang ganun. Opinion ko lang. Pero, hindi ko naman sila nakakausap eh. Hindi ito official statement ng anybody. Kay Sir Bong lang ito. Pananaw lang ni Sir Bong. Ina-analyze lang natin kung bakit wala pa kayong differential. Ngayon, kung hindi pa nagbibigay ng differential isang division, anong pwede nating sabihin sa division nyo? Tama yung sinasabi nyo, mabagal. Diba? So, nakakalungkot na yung pwede ba natin sabihin yung division nyo walang concern kasi yan sinasabi nyo, di ba? Walang concern sa inyo. Walang awa sa inyo. Yan ang mahirap eh. No? Kaya may grupo ng guro eh. Ito ang reason, alam nyo kung bakit may grupo ng guro ang nagpunta talaga ng GMA 7. Oo, pero kung nasusustain lang yung mga papangangailangan ng guro, hindi na to aabot sa ganito eh, no? Na pupunta pa sila ng GMA 7, tapos doon nila sasabihin yung mga problema nila, yung mga nangyayari sa mga division nila, tapos i-air ng division, i-air, no? Nationwide nung April 12 eh. Hindi ko lang alam kung ano yung mga concern doon. Pero isa dyan yung mga garnish. At sabi nila, yung medical, sabi lang medical, baka kasama yung differential, clothing. Sabihin, ba't kailangan pang pumunta na mag-resort pa sa ganito, no? Na sana kung naibibigay naman sana. 'Di ba? Kasi pag na-air yan, parang, siyempre mag-react yan ng DepEd, no?
Kasi makikita yan ng buong mundo na ganyan pala napapabayaan yung mga guro sa Pilipinas, no? Pwedeng ganun eh. Oo. Diba? Tapos saan to magre-reflect? O sabihin, hindi ba to makaka-apekto doon sa ating presidente na makikita buong mundo na ganito yung kalagayan ng mga ng mga teachers? Ito yung sinasabi ko. Yung mga teachers nagre-react kasi hindi nabibigay ng on time. Pero kung nabibigay ng on time, hindi wala na sanang mga ganitong move ng mga guro. Alam niyo kung magkaroon man ng impression dito pag nilabas itong na to sa April 12. Siyempre magiging magkakaroon ng negative sa iba magkakaroon ng thinking na pinababayan pala yung mga teachers Alam niyo pwedeng kasalanan niya ng mga division pag nagkaroon ng impression na gano'n ng mga SDS kasi hindi sila nagko-comply. Pero in fairness, marami naman nagko-comply. Di ba? Marami naman nagko-comply. So pinupunto ko lang na dapat kasi yung ating mga division office binibigay na kino-comply na on time. Paano pag division na yan? Nagreklamo uli. So panibagong uli. So magkakaroon na naman ng second part itong itong media na in-interview yung set of teachers. Kasama pa Sir Benjo yan. Ako, ini-invite ako, hindi lang, nag-aantay ako ng tawag ng network. Kaya lang, hindi naman ako tinawagan, Sir Benjo lang. Pero kung nandun sana ako, marami din sana akong sasabihin. Kaya lang, hindi ako tinawagan ng network So, ang ibig mong sabihin nito, aantayin pa natin na magkaroon ng mga ganitong ganitong show. Tapos, after nito, saka mag-a-act yung mga division natin dahil mag-i-react ang DepEd, posibleng ganun Kaya diyan sa division na hindi pa nagbibigay ng na hindi pa po nagbibigay ng differential, sana magbigay na. Kasi ang nasisira dito yung DepEd secretary. Ang division pag hindi nagbibigay ng pag hindi nagko-comply, ang nasisira dito yung gobyerno ni President Bongbong Marcos Diba? Kasi ang mga teacher nag-a-assert sa government. Diba? Ang sinisisi DepEd, ang sinisisi si PBBM. Ganun Pero, dapat, yung mga division office, diba? Nagko-comply sila talaga. Kasi kung walang fund, yung front loading ina-apply. Alam ko, mas magagaling po kayo. Alam ko yan. Ako lang to sa akin, re-research ko lang. At alam ko, ginagawa rin namin doon sa school. Front loading. Kaya gusto mo, dito sa amin, yung mga, alam nyo, yung mga teacher dito sa amin, pag nakaayos sila ng papers nila, yung mga bagong new teachers, pag makaayos sila ng papers nila at meron silang point, the following month, sumasahod na. Ganun kabilis dito. Dahil pag wala kaming pondo, wala pa silang pondo wala pa silang regular na sahod, pero pinasasahod na namin sila. Ganun. Saka local high pa lang yan Yes, kayo yung mga new teachers namin, nauna talagang sumahod. Hindi pa sila payroll. Ayan basta meron na silang effectivity date, pinapasahod na sila ng school namin. Nagkakas advance, nagpo-front load, yan yata yung tawagin. Kasi pwede naman Tapos, pag dumating regular na sahod nila, yun naman yung pantakip. At alam ko, pwede yung proseso na yan. Nagkakas advance. Para yung mga teachers, hindi na mag-aantay na matagal para sumahod. Kasi pag ilang time mo yung regular na sahod nila,
matagal pa yun, kawawa yung mga guro. Ganyan din yung sinasabi natin na po pwede naman na mga ganyan, may cash advance, may front load. Kaya nagtataka tayo bakit hindi nababayaran yung differential nyo. No, yung differential nyo. So, ganun lang, ano? Sana marinig to ng division office nyo. Di ba? Diyan sa parting South Luzon. Ito, yun yung mga at meron pang bandang Mindanao, wala pa rin daw sila eh. Oh, yan ha. Basta to, alam ko, South Luzon. Sikat tong division na to eh. Alam ko, malakas ang TDC dyan sa division nyo na yan. Kilala ko yung mga nyo dyan, pero bakit kaya sila hindi nag-react dyan, no? Okay lang ba sa inyo? Yung mga TDC, natin dyan, officers natin, dyan sa lugar na yan. Maraming salamat po sa inyo lahat.